Maaring narinig niyo na ang kwentong ito dahil lubha itong nakakagambala at nakakatakot. Noong 2012 sa isang maliit na nayon sa Australia, may isang maliit na batang babae na naglalaro sa palaruan ng kanyang paaralan. Habang nakikipaglaro ang batang babae sa kanyang mga kaibigan, bigla siyang nagsiwalat ng isang bagay na nakakagulat. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na buntis ang kanyang 12 years old na kapatid at hindi nila alam kung sino sa kanyang mga kapatid na lalaki ang ama ng sanggol. Ang revelasyon na ito ay nakarating sa mga lokal na otoridad at agad na inilunsad ang isang investigasyon. Ngunit hindi handa ang pulisya sa kanilang matutuklasan. Hindi lang ito isang kaso ng pang-aabuso sa pagitan ng magkapatid. Natuklasan nila ang pinakamasahol na kaso ng pag-aasawa sa loob ng pamilya. Mayroong pamilya sa Australia na kilala lamang sa publiko bilang ang Colt family. Ang surname na ito ay hindi tunay at ang mga pagkakakilanlan ng bawat taong sangkot sa kasong ito ay protektado. Kaya ang bawat pangalan na sasabihin ko sa video na ito ay mga bansag lamang na ibinigay ng korte. Ang kasong ito ay talagang nakakabaliw. Mayroong halos 40 members ang Colt family nang sumambulat ang kasong ito at ilan sa 40 na miyembro ang natagpuang produkto ng pag-iibigan ng kapwa-pamilya. Noong 2012, ang Colt family ay nakatira sa isang liblib na farm sa kagubatan ng Borowa, New South Wales. Ang pamilya ay kilala sa lokal na lugar bilang medyo kakaiba. Napakalayo sa iba at medyo misteryoso. Napakakaunting tao sa labas ng pamilya ang pinapayagang pumasok sa farm. Ang pamilya ay mayroong ilang matatanda at maraming mga bata. Ngunit hindi man lang alam ng mga lokal na ganoon karaming tao ang nakatira sa property dahil napakalayo nila sa iba at hindi talaga sila nakikipag-usap sa mga tagalabas. Ang ilang mga matatanda or adult ay umaalis sa property para magtrabaho ng iba't ibang kakaibang trabaho paminsan-minsan. Ngunit sa halos lahat ng oras, ang pamilyang ito ay hiwalay sa labas ng mundo. Ang mga bata ay inilayo sa lipunan at hindi sila naka-enroll sa pampublikong paaralan. Nang suriin ng Child Services ang pamilya dahil tumatanggap sila ng mga benepisyo mula sa gobyerno para sa lahat ng mga batang ito na mayroon sila, dito nga natuklasan na ang mga bata ay hindi talaga nag-aaral. Kaya kalaunan napilitan ng mga adult na ipadala ang ilan sa mga bata sa paaralan at iyon na nga ang nagbigay ng liwanag sa lahat ng kanilang lihim. Ngayon, ang mga bata ay teknikal na naka-enroll sa paaralan, ngunit hindi sila regular na pumapasok. Ang kanilang pagpasok ay napakabihira at kapag dumating ang mga bata sa paaralan, sila ay napakarumi. Halata din na hindi nila nakukuha ang medikal na pangangalaga na kailangan nila. Sila ay intelektual na nahuhuli sa kanilang mga kaklase, kaya sila ay nasa radar ng mga guro. Ang ilang mga guro ay may kakaibang pakiramdam tungkol sa pamilyang ito. Hindi sigurado kung tumawag ang paaralan sa Child Services para mag-imbestiga bago ang nangyari noong 2012, pero may isang taong nag-report sa pamilya ng maraming beses. Sa katunayan, sa pagitan ng mga taon ng 2010 at 2012, may 7 nakakagambalang ulat ang sinabi ng isang hindi nagpapakilalang tumatawag o mga tumatawag, ngunit wala talagang nangyari tungkol dito. Hanggang sa isang araw, ang isa sa mga bata ay nasa paaralan. Naglalaro sila sa palaruan kasama ang kanyang mga kaibigan nang bigla siyang magsabi ng isang nakakatakot na bagay. Buntis ang kapatid kong babae, ngunit hindi namin alam kung sino sa aming mga kapatid na lalaki ang ama. At syempre maraming mali sa pahayag na iyon. Una sa lahat, ang batang nagsabi nito ay isang batang nasa elementarya. At ang paraan ng kanyang pagsabi nito ay nagbigay ng impresyon na hindi niya naiintindihan kung gaano ito hindi katanggap-tanggap sa lipunan, kung gaano ito kailigal o kung gaano ito kamali. At ang kapatid na babae na kanyang tinutukoy ay 12 years old pa lamang, kaya ito ay isang menor de edad na nangangahulugang kung ito ay totoo, mayroong ilang seryosong sexual na pang-aabuso na nagaganap sa bahay ng pamilya. Nang ang batang babae ay nagsabi tungkol sa pagbubuntis ng kanyang kapatid, ay narinig ito ng isa pang bata at sinabi nila ito sa isang matanda at kalaunan ay iniulat ito sa mga lokal na otoridad, kaya nagpasya mga otoridad na tingnan ng mas matindi ang pamilyang ito. Noong July 18, 2012, binisita ng pulisya at ng Child Services ang Colt family at binuksan ang isang investigasyon. Magsimula tayo sa nanay at tatay ng pamilyang ito.
Ang kanilang ama ay nagngangalang Tim at ang kanilang ina naman ay si June. Ipinanganak si June noong 1948 at si Tim naman ay 1943. Nagpakasal sila noong 1966 nang si June ay 18 years old pa lamang at si Tim ay 23 years old. At ang inbreeding ay talagang nagsimula sa mga magulang ni June dahil ang mga magulang ni June ay magkapatid. Kakaunti ang nalalaman natin tungkol sa buhay ni na June at Tim. Nagkaroon sila ng 7 anak at ang mga pangalan ng kanilang mga anak ay si Rhonda, Betty, Cher, Frank, Charlie, Paula at Martha. Si Frank ay tinatawag ding Rodri sa ilang mga source. Pagkatapos ng dekada 70, ang buong pamilya ay umalis ng New Zealand at lumipat sa Australia. Noong una, nanirahan sila sa Victoria na nasa timog silangang bahagi ng Australia. Ngunit hindi talaga nanatili ang pamilya sa iisang lugar ng matagal. Namuhay sila ng parang mga nomadikong patuloy na naglalakbay sa buong Australia. Lumilipat mula sa isang estado patungo sa isa pa at hindi talaga nanatili sa anumang partikular na lugar ng matagal. Nang lumaki ang mga bata, itinatag ni Tim ang isang banda ng pamilya na kinabibilangan niya. Ang kanyang anak na si Charlie, Martha at isa pang anak na babae na hindi tiyak kung sino sa iba pang mga anak na babae. Sila ay tumutugtog ng gitara at mandolin, kumakanta at nagtatanghal sa mga festival at music hall sa buong Australia. Ang kanilang banda ay nagkaroon pa nga ng ilang tagasunod. Nag-record sila ng mga album at naglabas pa ng isang album ng mga love songs na talagang nakakakilabot kapag nalaman mo ang napakasamang mga paniniwala at gawin na itinatago ng pamilyang ito. Ngunit teka, kumapit ka dahil hahagipin ka ng mga susunod na detalye. Sinimula ni Tim Colt ang sexual na pang-aabuso sa kanyang mga anak na babae noong 12 years old pa lamang sila at hinihikayat din niya ang kanyang mga anak na makipag-talik sa isa't isa. Sinimulan niyang itanim sa utak ng kanyang mga anak na ang pakikipagtalik sa kanilang mga kapatid at magulang ay normal at tama. Ang panganay na anak na babae na si Rhonda ay nagkaroon ng 5 anak at 4 sa mga ito ay ama ang kanyang sariling ama. Ito'y si Tim. Si Martha naman, ang bunsong anak na babae, ay nagkaroon ng 6 na anak at karamihan sa mga anak na iyon ay ama ang kanyang kapatid na si Charlie. Ngunit pinaniniwala ang maaring anak rin ni Tim ang ilan sa mga anak na iyon. Si Betty naman ang paboritong anak na babae ni Tim. Si Betty ang naging susunod na nanay-nanayan ng Colt family. Si Betty ay nagkaroon ng 13 na anak at pinaniniwala ang karamihan sa mga anak na iyon ay ama ang kanyang ama na si Tim. Ang magkapatid na sina Martha at Charlie ay nagsimulang mamuhay na parang mag-asawa. Nagtabi sila sa kama at naging parang magkasintahan. Ngunit sa halos lahat ng oras, lahat ay may nangyayari sa lahat sa pamilya. Tila walang limitasyon. Ang mga bata mula sa murang edad ay naabuso ng isang matanda o ng isa sa iba pang mga bata. Sinabi ng isa sa mga anak na babae ni Betty na si Petra na sinimulan siyang galawin ng kanyang tiyuhin na si Charlie nung bata pa siya at nagpatuloy ito ng maraming taon. Ang ganitong uri ng bagay ay nangyari sa buong pamilyang ito at nagpatuloy ito ng maraming taon. Kapag nabuntis ang isa sa mga babae, hindi sila pinapayagang pumunta sa mga doktor para sa check-up o anumang bagay. At kung manganganak man sila sa isang ospital, magsisinungaling sila tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng mga ama. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit madalas lumipat ang pamilya. Kapag nararamdaman nilang nagsisimula ng mahalata ng mga lokal ang nangyayari, aalis na lamang sila at lilipat. Ilang beses silang lumipat sa buong taon. At tandaan, patuloy pa rin ang kanilang inosenteng banda. Patuloy silang naglalakbay sa mga venue sa buong Australia, tumutugtog ng mga awiting country love sa maraming tao, habang sila ay literal na nakatira kasama ang kanilang ama na si Tim bilang pinuno. Noong 2001, nasawi ang ina na si June Colt. Hindi ako sigurado kung ano ang sanhi ng kanyang pagkasawi, pero bata pa siya nang ito'y nasawi. Siya ay nasa 50s pa lamang. Ngunit pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang buong angkan ay biglang lumipat sa isang napakalayong lugar sa kanlurang Australia at nais nilang manirahan sa mga liblib na lugar. Dahil lumaki na ng husto ang kanilang angkan, napakarami ng mga bata, kaya ang kawalan ng mga kapitbahay ay nangangahulugang walang mga tanong mula sa mga tagalabas. Ang siklo ay nagpatuloy lamang at ngayon si Betty ay nagiging parang kanang kamay ng kanyang ama na si Tim. Siya na nga ang papalit bilang pinuno ng pamilya kapag nawala na si Tim. Kaya nang nasawi si Tim noong 2009, si Betty ang tinuturing na pinuno.
Bumili ang pamilya ng isang lote sa labas ng Borowa, New South Wales at ang property na ito ay perpekto. Sapat ang laki nito para sa lumalaking pamilya. Nakahiwalay sa isang liblib na lugar sa likod ng kagubatan. Malayo sa iba pang bahagi ng lipunan. At dito walang sino man ang makakapansin na naroon sila. At sa kasamaang palad, ang siklo ng pang-aabuso at pag-aasawa sa loob ng pamilya ay nagpatuloy. Sa halip na kilalanin kung gaano kasama ang sitwasyon at wakasan ang literal na henerasyon ng pang-aabuso, nang nasawi si Tim ang kanyang mga anak ay nagsikap pa na panatilihin ito. Pinilit ng mga matatanda sa pamilya sa kanilang sariling mga anak na isipin ng aktual na relasyon sa mga miyembro ng pamilya ay okay lang. At sila ay talagang hinihikayat at inaasahan sa pamilyang ito. Ang pinakabatang miyembro ng angkan ay malamang na mas madaling manipulahin at kontrolin dahil karamihan sa kanila ay produkto ng maraming henerasyon ng pag-aasawa sa loob ng pamilya. Dahil dito marami silang mga pagkaantala sa pag-iisip. Marami sa kanila ay hindi man lang makapagsalita na maayos. Sila ay lubhang mahina at ginawa silang mas madaling target ng mga mas matatanda sa pamilya. Mas madali para sa mga matatandang miyembro na kumbinsihin ng mga bata na ito na normal na makipagtapos sa mga kapatid. Pinipilit sila na isipin na okay na ang iyong ina ay hayagang nakikipag-tik sa kanyang ama at maging sa sariling mga anak. Iyan ang dahilan kung bakit ang pamilyang ito ay parang isang kulto. Ngunit ang kanilang doktrina ay malayang pag-ibig na walang anumang limitasyon. Kaya ang utak ng mga batang ito ay ganap na nalason simula pa lamang sa kanilang kapanganakan. Itinapon lamang sila sa isang mundo kung saan sila ay napaligiran ng mga halimaw at sila ay hiwalay pa sa lahat. Isipin mo na ikaw ay ganap na hiwalay sa labas ng mundo, pinananatiling ganap na nakahiwalay sa isang farm sa gitna ng kawalan. Hindi ka man lang kilala ng ibang bahagi ng lipunan at araw-araw sa iyong buhay, kailangan mong gumising at mag-alala na hindi lamang isang masama at kasuklam-suklam na kamag-anak ang sasalakay sa iyo. Kailangan mong katakutan ng lahat ng iyong mga kamag-anak at hindi ka man lang makapagtiwala sa iyong mga magulang o sa iba pa sa iyong pamilya dahil lahat sila ay kasama o nagdurusa sa parehong pang-aabuso. Ito ay isang napakasamang sitwasyon. Ang mas masama pa ay kung gaano katagal ito nangyari. At kung hindi dahil sa isang kwento ng bata, ang siklo ng pang-aabuso, pag-aasawa sa loob ng pamilya at pag-brainwash sa pamilyang ito ay maaring patuloy pa rin hanggang sa ngayon. Sa pagbabalik tanaw noong July 2012, ang araw na binisita ng pulisya at ng Child Services ang Colt family, hindi sila handa sa kanilang mga nakita. Ang una nilang napansin ay ang talagang kakilakilabot na mga kondisyon kung saan nakatira ang mga taong ito. Medyo malaki ang property doon. Talagang nakakalungkot ang sinapit ng mga batang ito. Ang kanilang pagkabata ay ninakaw mula sa kanila ng mga taong dapat sanay nagprotekta sa kanila. May dalawang travel trailer or RV na nakatayo sa property. Mayroon ding maliit na garden shed at isang mas malaking shed na may mga tent sa loob. Mayroon ding maliliit na kama sa loob ng mga tent. Lahat ay napakarumi. Ang parehong RV ay marumi at mayroong mapanganib na materyales sa halos lahat ng ibabaw. May mga putik at mga upos ng sigarilyo sa bawat sahig. May basura kahit saan. Meron pang natagpuang kangaroo na natutulog sa isa sa mga kama ng mga bata. Ang kanilang maliit na kusina ay napakarumi rin. May dumi sa mga lugar na pinaglulutuan. Ang ilang mga bintana ng mga RV ay pasag at nakalantad ang mga kable kahit saan. Walang umaagos na tubig, walang mga banyo, walang shower, walang bathtub. Ang mga bata ay talagang napakarumi. Lahat sila ay dumurumi sa kakahuyan at wala silang toilet paper. Kaya may isip mo kung ano ang nangyari doon. May natagpuang maliit na batya sa isa sa mga silid na may kaunting tubig lamang at doon naguhugas ng kamay ang lahat. Dahil wala silang umaagos na tubig o mga shower, hindi sila nakakaligo na maayos kaya lahat ay talagang napakarumi. Sinabi ng mga caseworker na halos hindi nila matiis ang baho ng ihi at dumi. Malinaw sa mga otoridad na mga taong ito ay naninirahan sa napakasamang kondisyon sa loob ng maraming taon. Kaya napagpasyahan nung araw na iyon na alisin ang mga bata sa farm at ilalagay sa foster care habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tanging ang mga menor de edad lamang ang maaari nilang alisin sa farm na may kabuuang 12 na bata ang inalis na may edad 5 hanggang 15 years old. Ang mga batang ito ay nasa napakasamang pisikal at mental na kondisyon. Halos lahat sila ay may malalang fungal infection.
Lahat sila ay may talagang masamang problema sa ngipin. Hindi sila marunong bumasa o sumulat. Ang ilan sa kanila ay halos hindi makapagsalita. Hindi sila marunong humawak ng mga kubyertos para kumain. Kumakain sila gamit ang kanilang mga kamay. Hindi sila marunong magsipilyo ng kanilang mga ngipin. Wala silang kaalaman kahit sa pinakapangunahing kalinisan. Ang ilan sa mga bata ay may malalang viral infection. Lahat sila ay kulang sa timbang at malnourished. Marami sa mga bata ang nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang ilan sa kanila ay nahihirapan sa paglalakad. Ang isang batang lalaki ay may malalang hindi ginamot na psoriasis. At ang ilan sa mga bata ay dumudumi sa kanilang sarili. Kahit ang mga teenager ay dumudumi sa kanilang pantalon. Si Bobby, ang 15 years old, ay sinasabing nag-iisip na ka-level ng isang kindergarten. Marami sa mga bata ang mayroong ilang uri ng pisikal na abnormalidad. Sila ay inilarawan na may mababang tenga at hindi pantay na mga bahagi ng muka. At ang mga teenager at adult ay mukhang mas matanda ng ilang dekada kaysa sa kanilang tunay na edad. Marami sa mga bata ang kinailangan maospital upang gamutin ng iba't ibang sakit. Habang nasa pangangalaga ng foster care ang mga bata, unti-unting lumilitaw ang mga hindi pangkaraniwang asal. Ilan sa kanila ay nagsimulang magsalita ng mga bagay na hindi angkop sa kanilang edad. Mga salitang tila hindi dapat nila alam. May mga kilos din silang nakakabahala at ito hindi lamang sa matatanda, kundi maging sa kanilang mga kapwa bata. Si Cindy na siyang pinakabata sa magkakapatid ay nahuli ng kanyang foster parents na gumagawa ng mga hindi kaaya-ayang bagay sa sarili niya. Bagay na hindi pa dapat nauunawaan ng isang batang 5 taong gulang pa lamang. Nang tanungin siya, sinabi niyang itinuro ito sa kanya ng kanyang mga kapatid. Isa pang batang babae ang paulit-ulit na sinusubukang halikan ang kanyang foster father sa paraang hindi naaangkop. At kapag pinipigilan siya, nagagalit ito na para bang hindi niya nauunawaan kung bakit ito mali. Si Dwayne at Brian na nasa edad 9 at 12 years old ay nahuli ring gumagawa ng isang mapanganib na bagay. Itinali nila ang kanilang 18 years old na foster sister. Mabuti na lamang at naabutan sila bago pa man may mangyaring mas malala. Mahirap isipin kung ano ang kanilang balak na gawin. May ilan pa sa mga batang lalaki na umamin sa kanilang foster parents na noon daw sa farm kung saan sila lumaki ay may mga hayop silang sinasaktan para lamang malibang. Ang magkakapatid ay magkakahiwalay na ipinamigay sa iba't ibang foster families. Pero kapag nagkaroon sila ng pagkakataong magkita-kita muli, napapansin ng mga caseworker ang mga kilos nilang hindi naaangkop. Mga kilos na ginagawa nila kahit sa harap ng ibang tao na parabang normal lang ito sa kanila. Isang araw nakita si Brian na 12 years old na paulit-ulit na hinahawakan ang tuhod ni Carmen na 8 taong gulang pa lamang. Pilit nitong inaabot ang hita ng kapatid. Dito na nagsimula mapagtanto ng mga tagapangalaga at investigador na mga batang ito ay tila dumaan sa isang napakasalimuot at masaklap na karanasan. Bagamat nung una ay galit at takot ang nararamdaman ng mga bata na tila sila ay kinuha mula sa mundo na tanging alam nila, di nagtagal, unti-unti rin silang nagbukas ng loob. Sinubukan nilang pagkatiwalaan ng mga therapist, mga doktor at ang mga taong nais tumulong. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Si Nadia, 7 taong gulang, ay nagsimulang magsalaysay. Anya, nasaksihan niya umano ang kanyang ina at isang lalaking kamag-anak na magkasama sa iisang tent. Isang eksenang hindi kayang iproseso ng batang kaisipan. Napag-alaman na si Martha ang kanyang ina at ang kasama nito ay pinaniniwalaang ama niya na si Charlie, ang kapatid mismo ni Martha. Hindi lang siya ang nagsabing may mga ganitong pangyayari, marami sa mga bata ang may parehong salaysay. Ibinunyag ni Dwayne sa kanyang foster parents ang isang lihim na pilit nilang itinatago. Anya, sinabihan daw sila na huwag kailanman magsasabi ng totoo tungkol sa ama ni Betty Colt dahil kapag nalaman daw ito ng iba, makukulong si Betty. Kwento ng bata, nagsimula raw ang relasyon ni Betty at ng kanyang ama na si Tim nang siya ay 12 years old pa lamang. Ang lahat ng ito, tila unti-unting piraso ng isang madilim na palaisipan. Ito ay bumabalot sa buong pamilya, isang kwento ng katahimikang puno ng kirot at ng mga batang hindi kailanman nabigyan ng pagkakataong mabuhay sa isang ligtas at mapagmahal na tahanan. May isang matinding takot na bumabalot sa mga bata, ang posibilidad na makulong si Betty kung may makaalam sa totoong nangyari sa loob ng kanilang tahanan. Kaya't sa mahabang panahon na nahimik sila, natutunan nilang itago ang kanilang karanasan sapagkat iyon ang tinuro sa kanila na manatiling tahimik para sa kaligtasan ng pamilya.
Isa sa mga batang babae na si Kimberly na 13 years old pa lamang ay nagkwento ng isang karanasang masalimuot. May nangyari raw sa kanya at sa nakababata niyang kapatid na si Dwayne habang pinapanood sila ng isa pa nilang kapatid. Nang ikwento ito ni Kimberly sa kanilang ina, tila pa walang reaksyon para itigil ang ganitong mga pangyayari. May iba pang kwento ang lumabas. Ayon sa ilang bata, may mga pagkakataong sila ay ginapo sa mga puno at ginagawa ng hindi kaaya-aya ng kanilang mga kamag-anak. Ginamit pa raw ang mga bagay sa paligid sa paraang nakakasakit. Ang ilan napilitan na lang tumakbo papasok ng kagubatan, nagtatago, umaasang makakaiwas sa anumang hindi maganda. Habang nasa pangangalaga na ng ibang pamilya, unti-unti silang nagsimulang magbukas ng damdamin. Isa-isa nilang ikinuwento kung sino talaga ang kanilang mga ama. Marami sa mga anak ni Martha ang nagsabing si Uncle Charlie ang kanilang ama. Si Kimberly halimbawa ay nagsabi na iisang ama niya, ang kanyang ina na si Raylene at ang kanyang lola na si Betty. Ibig sabihin ng kanilang pinagbulan ay sobrang lapit sa isa't isa, isang pamilyang tila hindi na sumunod sa normal na kaayusan ng lipunan. Dahil sa mga kwentong ito, nagpasya mga tagapag-alaga at mga investigador na isailalim sa pagsusuri ang mga bata. Noong September 2012, iniutos ng korte na sumailalim sa DNA testing ang 12 na batang inialis mula sa kanilang dating tahanan. Sa resulta ng pagsusuri, 11 sa kanila ay pinatunayang isinilang sa magulang na may malapit na kaugnayan. Ang natatanging batang hindi kabilang dito ay si Cindy, 5 taong gulang. Ito'y anak ni Rhonda. Ayon kay Rhonda, ang ama ni Cindy ay isang lalaking nakilala niya habang siya ay nagtatrabaho sa isang bukirin. Mapapansin na si Cindy rin ang tanging bata sa kanilang grupo na maayos magsalita, nasa wastong antas ng pag-unlad at walang kakaibang kondisyon sa pagkatuto. Habang lumalalim ang investigasyon, lumitaw ang larawan ng isang pamilya na lumaki sa isang nakapikit na mundo. Isa pang trahedya ang dumating. Isang sanggol na babae, si Sally, ay pumanaw dahil sa isang bihirang kondisyon sa kalusugan. Si Sally ay anak ni Tammy at Derek na ayon sa mga tala ay magkamag-anak. Ang naturang kondisyon ay isang genetic disorder na bihira at karaniwan ay dulot ng parehong magulang na may isang mutated gene, isang senyales pa ng masalimuot na ugnayan na kanilang pinagmulan. Sa huli, ang kwento ng pamilyang ito ay puno ng tanong na mga lihim na unti-unting ibinunyag. Marami pa ring bahagi ang hindi ganap na malinaw at marahil ay hindi na rin natin malalaman ang kabuuan ng katotohanan. Ngunit ang mahalaga, ang mga boses na dati tahimik ay nagsimulang marinig at naway yun na ang unang hakbang sa paghilom. Dahil sa kakaibang kondisyong medikal na maaring lumabas kapag ang parehong magulang ay may dalang parehong klase ng mutated gene, mas mataas ang posibilidad ng ganitong sakit sa mga pamilyang may malapit na ugnayan. Sa kasong ito, dahil sa matagal at paulit-ulit na ganitong uri ng pangyayari sa loob ng kanilang pamilya, mas marami sa kanila ang may taglay na parehong genes. Ang resulta, ang mga batang isinilang sa ganitong sitwasyon ay mas naging bukas sa panganib ng pagkakaroon ng mga kondisyon sa kalusugan. May isa pang batang miyembro ng pamilya na namayapa, ngunit nanatiling hindi tiyak kung ano ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Ayon sa ulat, si Martha ay may anak na babae na si Donna na pumanaw 2 linggo pa lamang mula nang siya'y pinanganak. Kalaunan sa tulong ng mga pagsusuri sa DNA na pagtibay na matagal nang may mga hindi karaniwang kaugnayan sa loob ng pamilya, maraming bata ang lumaki sa hindi maayos na kalagayan at sa pagtanggap nila ng tulong mula sa otoridad, unti-unti nilang naibahagi ang kanilang karanasan. Matapos ang lahat ng ito, inaasahan sana ng marami na ang mga matatanda sa pamilya ay mapanagot ng naaayon sa batas. Ngunit sa kabila ng bigat ng sitwasyon, kakaunti lamang sa kanila ang nakaranas ng matagal na pagkakakulong. Inalis ang karapatan ng mga ina na alagaan ang kanilang mga anak at ipinag-utos ng korte na wala silang magiging ugnayan hanggat hindi pa umaabot sa tamang edad ang mga bata. Ayon sa desisyon ng hukuman, hindi sapat ang kasalukuyang pananaw ng mga ina upang matiyak ang ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga bata, lalo na't patuloy nilang tinatanggi ang mga pangyayari. Marami sa kanila ang nagsabi sa korte na ang ama ng kanilang mga anak ay mga dayuhang hindi na nila muling nakita. May ilan pang binigyan ng pangalan at kwento, tulad ng isang Scandinavian na umano'y ama ng isa sa mga bata. Subalit ipinakita ng korte
na may matibay na ebidensya mula sa mga pagsusuring genetics na nagpapakitang magkakamag-anak ang karamihan sa mga magulang ng mga bata. Sa kabila nito, tumanggi pa rin ng mga ina na kilalanin ito bilang katotohanan. Noong 2013, isang insidente ang muling gumulat sa mga otoridad. Si Betty kasi, isa sa mga ina ay gumawa ng lihim na plano upang makipag-ugnayan muli sa kanyang dalawang anak na lalaki. Ito'y si Bobby na 15 years old at si Billy na 14 years old. Binigyan niya ng cellphone ng mga bata at palihim itong itinatago upang makapagpadala ng mensahe sa kanya. Sa tulong ng pagsubaybay ng mga otoridad, nalaman nila na hindi lamang ito simpleng ugnayan. May ilang pag-uusap na hindi naaangkop sa isang magulang at anak. Sa mga pahayag mula sa otoridad, narinig o nabasa nilang sinasabi ni Betty sa kanyang anak na sabik na siyang makita ang mga ito at binibigyan niya ito ng mga papuring hindi akma para sa mag-ina. Dahil dito mabilis na kumilos sa mga pulis upang pigilan ang planong muling pagsasama ng pamilya sa paraang labag sa batas. Si Betty ay naaresto at nahatulan ng pagkakakulong ng 1 taon. Isa pa sa mga kamag-anak ni Betty, ang kanyang kapatid na si Rodri ay naharap din sa kasong may kinalaman sa hindi tamang pagtrato sa isa sa kanilang mga pamangkin. Isang araw matapos ang pagtatalo sa kanilang bahay, naglakad mag-isa si Petra sa kalsada para magpalamig ng isipan. Habang siya ay naglalakad, nadaanan siya ng kanyang tiyuhin, si Rodri. Sa puntong iyon, ayon sa salaysay, sapilitan siyang isinakay sa kotse at sa loob nito ay nakaranas siya ng matinding hindi magandang karanasan. Pagkatapos ng insidente, iniwan siya sa daan at nakatanggap pa siya ng masasakit na salita. Si Petra ay 17 years old noon at matapos ang mahabang proseso ng investigasyon at paglilitis, napatunayang may pananagutang si Rodri kaya siya ay nahatulan ng 4 na taong pagkakakulong. Matapos masiyasat ang buong kalagayan ng pamilya, umabot sa kabuuang 80 na reklamo ang isinampa laban sa 8 miyembro ng pamilya. Kabilang dito sina Betty, Martha, Rhonda, Cliff, Derek, Charlie, Ray at Rodri. Kasama sa mga reklamo ang mga paglabag na may kinalaman sa hindi wastong pagtrato sa mga kababaihan at pagsisinungaling sa korte. Gayunpaman, sa hindi malinaw na dahilan, karamihan sa mga reklamong ito ay hindi nagpatuloy. Si Charlie halimbawa ay orihinal na may 27 na kasong isinampa laban sa kanya, ngunit sa dulo ay 2 kaso na lamang ang umabot sa paglilitis. Sa korte, nagbigay na matinding patotoo ang foster mother ng isa sa mga batang sangkot na emosyonal na ikinuwento ang kalagayan ng bata nung unang napunta ito sa kanilang tahanan. Subalit sa huli, si Charlie ay pinawalang sala dahil sa mga hindi pagkakatugma ng ilang bahagi ng testimonya. Ang ilan sa mga kababaihan sa pamilya ay nakatulan ng maikling panahon sa kulungan dahil sa pagbibigay ng maling impormasyon ukol sa mga ama ng kanilang mga anak. Sa ngayon, hindi malinaw kung ano na ang kalagayan ng mga bata, lalo na't inilagay sa ilalim ng proteksyon ng kanilang pagkakakilanlan. Ngunit ang alam natin, marami sa kanila ay nasa hustong gulang na ngayon. Ayon sa ilang ulat, may ilan sa kanila na muling nakipag-ugnayan sa kanilang mga kamag-anak, kabilang na si Betty. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang pag-asa na ang mga bata ay nakatanggap ng sapat na tulong, emosyonal, medikal at legal upang tuluyang makabangon. Maging ang mga matatanda sa pamilya, bagamat minsang naging biktima rin sila sa simula, ay inaasahang tumanggap ng suporta upang matigil na ang paulit-ulit na siklo ng problema sa pamilya. Hindi natin alam ang buong katotohanan at marahil ay hindi na rin natin ito malalaman ng buo. Ngunit sana magsilbi itong paalala na ang bawat bata ay karapat-dapat na iligtas, mahalin at ilagay sa maayos na kapaligiran. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!